本是守护叶家的真千金，出生 Ngunit dahil sa kapabayaan ng mga magulang ay napagkamalang ibang tao. Ngunit dahil sa kapabayaan ng ina ay napagkamalang ibang tao. Ngunit dahil sa kapabayaan ng ina ay napagkamalang ibang tao. 今天是我回家的日子， Ipinanganak. 出生的第一子，于是就因 Masigla. Linisin mo ang amoy ng slum sa kanya. Linisin mo ito ng maayos. Ito ang aking kwintas. 放任假妾君陷害，这一世这些偏心恶毒的家人，我统统不要了。 Bakit hindi ka pa rin nagsasalita? Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Xiaosu. Xiaosu. Ang Su sa Enjiro Usu. Ito ay So, na katulad ng ulan, tulad ng Su Shuang. Nakapag-aral ka na ba? Hindi lang basta nakapag-aral. Nakaraang buhay. Lahat ng plano ng proyekto ni Ye Shixuan ay ako ang sumulat. Kung wala ako, wala siyang kakayahang ipagpatuloy ang Ye Group. Sa nakaraang 7 taon, si Xiaosu ay kumain ng panis na pagkain, at natulog sa ilalim ng tulay. Nakatagpo ng matinding pagsubok, ay ang pag-aaral, na nagdala kay Xiaosu upang makilala kayo, Lolo. Itinuro sa akin ng aking ama, na ang tao ay maaaring makaranas ng hirap, ngunit hindi dapat mawalan ng kaalaman kahit isang araw. Kung hindi, ito ay tila pagsasawalang bahala sa mundo. Ang batang ito ay may ganitong kamalayan sa kabila ng kanyang murang edad. Hindi ka nagkamali, apo ako ni Ye Woting. Nagsasalita ka ng kalokohan. Wala akong itinuro sa iyo tungkol dito. Tama, hindi mo ito itinuro. Dahil hindi ka karapat-dapat na maging aking ama, ikaw. Tatay, narinig mo na, di ba? Bumalik ako sa kanya ng may mabuting puso. Sinabi pa niyang hindi ako karapat-dapat na maging ama niya. Kung ganun, hindi ko na siya kikilalanin. Tumahimik ka. Ayaw sa akin ng lolo at iba pa. Hindi ko napipilitin. Sanay na akong walang tahanan o may tahanan. Hindi ko lang nagawang magpasalamat kay lolo ng mas maaga. Hindi rin ako nakasama sa kanya sa huli. Lolo, patawarin mo si Xiaosu. Mabuting bata. Tumayo ka na. Kami ng pamilya ni Ye ang nagkulang sa'yo. Sabihin mo kay lolo, ano ang gusto mong gawin? Kailangan ng lolo na maayos na bayaran ka. Humihiling si Xiaosu sa lolo. Napalitan ng kanyang tatay. Ano? Ano? Palitan ang tatay. Ang pamilya Ye ay labis na pinahahalagahan ang paggalang sa mga magulang. Ang ganitong bagay ay tinatawag na hindi tapat at hindi mapaggalang. Hindi siya karapat-dapat na pumasok sa tahanan ng pamilya Ye. Tatay, tulad ng ganitong walang konsensyang cute, mas mabuting ipadala na lang sa ibang bansa, para hindi na tayo mapahiya sa labas, na nagdadala ng kahihiyan sa pamilya Ye. Noong ipinanganak ka, napakasaya ko. Sa wakas, nagkaroon ako ng anak na babae. Pagkatapos ay nahanap kita, mas lalo akong natuwa. Ilang araw at gabi akong hindi nakatulog. Ngunit hindi ko inasahan, na ang dumating ay isang walang pakialam na anak na hindi kilala ang mga magulang. Buti na lang, nagkamali ang ospital. Dinala si Yangxi sa tabi ko. Kung hindi, para saan pa ang 7 taon ng pag-aalaga ko sa'yo? Pinagagalit at pinasasakit mo ang puso ng mga magulang. Ayaw ko ng ganitong masamang kapatid. Ginang. Ang dahilan kung bakit gusto kong palitan ang tatay, ay dahil hindi ka karapat-dapat na maging nanay ko. Bago bumalik sa pamilya Ye, talagang gusto kong magustuhan mo ako. Ngunit mula nang pumasok ako hanggang sa tumayo sa harap mo, wala kang kahit isang salita na nagmamalasakit sa akin. At tila pinandidirihan mo ako na parang pulubi. Oo. Ako nga ay nabubuhay sa loob ng basurahan, na pulubi. Hindi ako makakahanap ng matutuluyan. Saan pa ako pupunta? Sinasabihan ninyo akong marumi, dahil abala ako araw-araw. Sa pagkuha ng mga bote para makakain, sinasabihan ninyo akong hindi marunong gumalang, dahil nabubuhay ako sa mundong ito. Naginugol ko na ang lahat ng aking lakas. Hindi ako nagnakaw o ng hold up. Bakit nyo ako nilalayuan? Ginoong Ye at Ginang He. Tanong ko lang, kasalanan ko bang magmukhang pulubi? Kasalanan ko ba iyon? Paano hindi iyon kasalanan mo? Ang pagkakamali mo ay dahil sa malas mo. Nabuhat ka ng mali. Hindi talaga kami konektado sa Night Family.
Hindi ako tatanggap ng kasalanan na ito. Kung hindi kayo nagkulang bilang magulang, bakit ako napunta sa labas? Nang 7 taon na naglakbay ng walang katiyakan. At may lakas pa rin kayong manghusga sa amin. Ngayon, ituturo ko sa iyo ng maayos. Kung paano ka paparusahan, maliit na mahal. 10 taong gulang na bata. Talagang matagumpay ang kuya. Pinaalalahanan ko ang aking anak na babae. Anong pakialam mo dito? Sobra na. Sa mga nakaraang taon, nag-iisa ka. Kasalanan ito ng pamilyang Ye. Kaya pumayag ang lolo mo sa iyo. Bigyan kita ng ibang tatay. Ngayon, nandito ang ilang mga tiyuhin mo. Lahat sila ay nandito. Sino ang gusto mong piliin na maging tatay mo? Ako. Gusto ko siya. Na may suot na SpongeBob na underwear. Bilang tatay ko. Ako ay natapos. Sa nakaraang buhay, ako ay ikinulong ni Ye Yangxi sa malamig na bodega, at namatay sa lamig. Tanging si Ye Qiyu ang nakapansin sa aking pagkawala, at natagpuan ako. Aasikasuhin mo na ang katawan ko. Pasensya na. Huli na si Tito sa pagdating. Sayang lang. Hindi laging patas ang kabutihan. Pagkatapos ng aking kamatayan, si Ye Qiyu ay nag-inom ng sobra, nadulas at nalunod sa swimming pool. Wala namang lagnat. At saka, anong masama sa pagsusuot ng SpongeBob na underwear? 24 na ako taon ito. Hindi ba't isa rin akong bata? Si Tito ay ang pinakawalang kwentang tao sa buong syudad. Mukhang nasanay na ang kapatid na babae sa pangangalap ng basura. Kaya gusto rin niyang makahanap ng basura na maging tatay. Mahal na bata, akala mo ba sa ganitong paraan ay makikilala kita, di ba? Sige. Tinatanggap ko na ikaw ang anak na ito. Ayos na ba, Ginoong Ye? Ang kumpiyansa ay isang sakit. Kailangan mo ito. Huwag kang maging walang utang na loob. Ikaw na suwail na anak. Kung magagalaw mo siya muli, babasagin ko ang mga binti mo. Tatay. Mahal na Soyong, huling tanong ng lolo sa iyo. Talaga bang pipiliin mo siya bilang iyong ama? Gusto ko siyang maging ama ko. Sige. Sang-ayon ng lolo mo. Mula ngayon, si Chiyu na ang iyong ama. Hindi. Nagtanong ka ba sa akin ng opinyon? Ako ang ika-4 na anak ng pamilya Ye. Bigla na lang akong nagkaroon ng ganitong kalaking anak na babae. Ano ang iisipin ng mga tao sa industriya tungkol sa akin? Paano na ako makakaakit ng mga babae? Pero, kailangan mong aipanda ko kay lolo ang isang kondisyon. Kailangan mo akong disiplinahin ng mabuti mula ngayon. Itong suwail na anak, anong karera ba yan? Nagpa-party, sa nightclub. Paalisin mo siya sa lahat ng yan. Basta't ayusin mo lang itong baluktot na puno, at gawing tuwid. Ibibigay ko sa iyo ang 10% ng mga bahagi ng Ye Group. Ang tunay na ina ni Ye Qiyu ay ang puting buwan ng lolo. Mahalaga siya sa puso ng lolo. Kung maayos lang ang batang ito, ang karapatan sa pagmamana ng Ye Group, hindi na mapupunta kay Ye Shixuan. Matandang tao. Talaga bang nababaliw ka? Pinapabayaan mo ang isang bata na mga siwa sa akin. Sino bang may pakialam? Tatay. Kung may hangin, ilabas mo na. Sabihin mo. Pwede bang dalhin ni tatay si Xiaosu pa uwi? Makinig ka. Hindi dahil cute ka, kaya kita dinala pabalik. Ngayon nasa teritoryo ko ka. Kailangan mong sumunod sa mga alituntunin ko. Una. Dapat sundin mo ang lahat ng sinasabi ko. Kung sinabi kong pumunta ka sa silangan, hindi ka pwedeng pumunta sa kanluran. Kung sinabi kong habulin mo ang aso, hindi mo ba kayang dalhin ang manok? Ito ay huli na sa sakit na ito. Sa nakaraang buhay, ito ang bagong tatay ko. Talagang hindi siya kawawa na namatay ng maaga. Pangalawa, huwag kang magulat sa matandang lalaki. Huwag mong ipagsabi ang tungkol sa akin. Pangatlo, sige na. Iwanan muna ang ikatlong isa. Sa ngayon, ito lang ang dalawa. Kung lumabag ako,
Sasabihin ko sa'yo, hindi ako katulad ng mga nasa labas, na mga mahihina. Marami akong lakas at paraan para sa'yo. Kailangan ding sumang-ayon ni Papa sa isang bagay. Ihatid mo ako bukas sa paaralan para mag-enroll. Sige. Patawag si Papa. Ihatid mo ako sa paaralan para mag-enroll. Hindi natutulog ang binata sa bahay. Ngayon kasi, baka nasa kung anong masayang lugar siya. Tawagan mo na lang. Hindi namin kayang gawin yun. Kung gusto mong tumawag, tawagan mo sarili mo. Yung iba kasi, hindi alam ang kanilang lugar. Parang manok na may balahibo sa ulo. Akala pa nila sila ay isang phoenix. Mahal kong Bib. Sino na ngayon ang manok? Sasaktan o hindi? Sasaktan ko. Maganda. 4 na sumabog. Sumabog kayo sa inyong lugar. Kung may sasabihin, sabihin na. Kung may utot, ilabas na. Tatay, sinabi mo kahapon, na ihatid mo ako sa paaralan. May anak na si Kuya Yu. Ito. Oh, tapos na, tapos na. Nagtayo ako ng buhay. Walang kasal, walang anak. Kung totoo ang batang ito, bukas, ako, ay tiyak na dadalhin ng mga cute na ito. Papuntang sentro ng bayan para sumayaw sa pole. Imposible. Ako pa rin ay isang dalagang walang asawa. Maliit na Ginoo. Maganda ang kasabihan na ito. Ang batang hindi mapapalo, hindi magiging matino. Sa palo, nagsusumigaw ang anak. Tapos na. Kuya Yu. Yung batang babae na yun. Sinasabi mong tatay mo ng napakanatural. Talagang hindi ka anak na babae niya, ah. Nagamit ko na ba yung bagay na yun? Hindi ko ba alam kung nagamit ko na? Kabisado ko na yung kwento na ito. Siguradong isang batang babae yun. Natahimik na nakipagtalik kay Yuge. At saka tumakbo ng may dalang bola. Ganyan lagi ang takbo ng mga maikling palabas. Baka nga ganun eh. Ngayon, ang mga bata ay nandito na. Sinasabi ko sa inyo, yung batang iyon, kung susubukan niyang lapitan ako, kailangan kong bigyan siya ng 15 sampal. Sampal ko siya sa kaliwa, ay nako. Kanan, isang sulyap. Talagang dumating ka. Magandang araw sa inyong lahat, mga tito. Ako ang anak na babae ni Ye Qiu. Ye Xiaosu. Nandito ako para kunin ang tatay ko pa uwi. Sino ang tatay mo? Huwag kang magsalita. Talagang anak ni Yuji ito ah. Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin. Itong batang ito, parang manika ang itsura. Kung meron akong ganitong anak na babae, syempre, aalagaan ko siya ng mabuti. Sobrang cute. May hawak siyang pamaypay na balahibo ng manok. Para saan yan? Bata. Kulang na kulang ang tiyuhin ng isang anak na babae. Ayaw sa'yo ni Kuya Yu. Dito ka na umupo sa tiyuhin. Tiyuhin. Papayagan mo bang umupo si Xiaosu? Siya ba ay isang tao na maaari ninyong asarin? Magsalita ka pa. Magsalita ka pa. Baka maputulan kayo. Mali. Ano bang uri ng manika ito? Ito ay malinaw na isang demonyo na isinilang. Mukhang ang bagong tatay ko. Hindi pa rin tuluyang wala ng pag-asa. Kahit na may ugaling matigas ang ulo, mahihirapan siyang turuan. Alam ko na ayaw mo. Sapasanin ko. Sige, bigyan kita ng pagkakataon na magbago. Magpusta tayo. Kung matalo ako, agad akong aalis sa bahay mo. Sige. Anong pastahan? Paano ang billiards? Ha? Bata, sinasabi ko sa'yo, palitan mo na. Ang antas ni Yuge sa billiards ay maihahambing sa mga profesional na manlalaro. Wala kang pag-asa. Sige, billiards na lang. Nakakatuwa. Sa laban na ito, isang laro ang magtatakda ng panalo. Nanalo ang Black 8 player. Itong batang ito, napaka-profesional ng posture niya. Baka talaga marunong siyang maglaro.
Aba. Sabi ko na nga ba, nagkamali ako ng isang salita. Hindi naman siguro ako mapapahamak ng ganito. Naku, ang tagal ko nang hindi naglalaro ng billiards. Nakalimutan kong kontrolin ang lakas. Yes, Xiaosua. Maaari ka pang sumuko ngayon. Basta't huwag mo akong alalahanin. Huwag mo akong istorbohin. Maaari pa tayong mabuhay ng mapayapa. Ang salita ng isang ginoo. Mahirap na habulin ang mga bagay na nawala. Bata pa pero matatag. Sige. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang mga panganib ng lipunan. Wow! Kuya Yu, mukhang maglilinis ka ng lugar. Halika na, batang pasaway, para maranasan mo ng kaunti, sigurado ka. Of course. Pumasok lahat ng bola. Tapos na. Sige na. Itong bola, hindi kayang gawin ng mga profesional na manlalaro. Parang Diyos na bola. Tunay na isang malinis na pag-alis. Hindi. Siya. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Walang mapuntahan sa nakaraang buhay. Natulog siya sa billiard hall ng ilang araw. Pagkatapos makapanood ng ilang beses, natutunan na niya ang mga sikreto. Sabi ng boss, sadyang para sa akin ang trabahong ito. Talagang swerte lang. Subukan mo ulit. Hindi ako naniniwala na makakagawa ka pa ng ganitong tira. Pero natalo ka na. Ayaw kong tanggapin. Maglaro tayo ng malaki. Kung kaya mo pang talunin ako, ikaw na ang magiging akin. Ninuno ni Ye Qiyu. Maaari mong gawin ang gusto mo. Sige. Walang silbi ang matigas na hakbang. Kailangan na lang ng malambot na paraan. Ang nanalo ang maglalaro ng bola. Sayang. Bata. Hindi niya nasunggaban ang pagkakataong makapag-clear. Ngayon, hindi na papayag si Yugo. Hindi naman siya walang tiwala. Sa pagkakataong mag-serve, sinasadya niyang guluhin si Yugo. Paano na si Yugo ngayon? Hindi makapasok ang bola. Magbibigay pa ng pagkakataon para sa libreng tira. Tama nga. Kung ganun, walang dapat makapasok na bola. Wow! Matalino si Kuya Yu. Gamitin ang paraan ng iba. Gamitin ang sariling gamot niya. Bola. Pumasok ang bola. Isa na lang ang itim na 8 bola. May pagkakataon pa si Yung. Nahulog ang puting bola sa pocket. Panalo si Yashao. Talo ako. Umalis na ako sa bahay mo. Tapos na. Umalis na ako sa bahay mo. Sandali. Ako. Magpapadala ako ng tao para dalhin ka sa bahay ni Ye Shixuan. Walang problema. Hindi ako welcome doon. Marahil ay totoo ang sinabi ni Ye Shixuan. Masama lang talaga ang aking kapalaran. Slum. Ay siyang aking tahanan. Slum. Sobrang bata pa niya. Sa slum. Paano siya makakasurvive? Sasama kita sa paaralan. Medyo may konsensya pa itong batang ito. Hindi. Pakiramdam ko kasi, parang sinasadya niyang talunin si Yuge. Hindi sinasadya. Kung hindi, paano magpapakabait si Ye Qiyu? Nakita ko sa opisina ng tatay ko ngayon, ang kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Talaga bang gusto niyang ibigay? Yung bahagi ng maliit na cute, sa tingin ko. Ang pagbibigay ng bahagi ay hindi totoo. Gusto talaga ng matanda na. Itaas si Ye Qiyu. Huwag mong kalimutan, ang tunay na ina ni Ye Qiyu. Pero siya ang paboritong ni Lolo. Kung hindi lang siya namatay ng maaga, baka nga sana ay pinapayagan ka na niyang umupo.
Hindi pwede. Si Yeshi ay para lamang sa akin. Yung batang yon ay ipinanganak sa parehong araw ng kapanganakan ni Yunshi. Yung matanda, naghahanda na para sa malaking pagtitipon. Noong araw na iyon, ay ang pagkakataon namin. Ginoong Xiaosu. Hindi na makapagbibigay ng damit. Sinasabi nilang urgent na kulang sa stock. Kulang din sa bahay. Sabi ng team ng stylist. Nagkaroon sila ng aksidente at hindi makakapunta. Sama-sama. Nagkaroon ng aksidente. Mayroong 1 oras bago magsimula ang salo-salo. Pinaka naiinis ng matanda, yung tao na walang pakialam sa oras. Yes, Xiaos. Kung hindi ka magmamakaawa sa akin. Oh, tama nga. Magdagdag ka pa ng 1 linya. Yeki. Siya ang pinakamagaling sa buong mundo sa billiards. Tutulungan na kita. Kumusta? Tapos na. Si Ye Qiyu ang pinakamagaling sa buong mundo sa paglalaro ng billiards. Tumahimik ka na, talo mong kalaban. Ako ang tatay mo. Bakit mo ako binibiro? Sasabihin ko sa'yo, ganitong mapanlinlang na paraan. Mukhang ikaw talaga ang gumawa. Para hindi tayo makararating agad, at makapagbigay ng puna, kung hindi kita tutulungan, tiyak na gagawin mo. Anong ginagawa mo? Kung wala ng stock, wala ng stock. Sino ba ang hindi marunong maglaba? Sa murang edad, nakapag-aral na, marunong mag-billiards, at marunong ding magtahi. Knight Shizuan. Sa pagkakataong ito, talagang nakatanggap ka ng isang yaman. Malapit nang magsimula ang handaan. Ang 4 na binata at ang alamat ng pamilya Ye. Bakit hindi pa dumating ang bagong kilalang anak na babae? Hindi kaya ay si 4 na binata, na hindi pa nakakaalis mula sa tiyan ng kung sinong babae. Nakalimutan na ba? Tatay. Ang nakababatang kapatid ay matigas ang ulo sa araw-araw, pero, ngayon, sa ganitong mahalagang okasyon, nahuhuli pa. Hindi ba't sinasadya nitong ipahiya ka? Huwag na tayong maghintay. Simulan na ang salo-salo. Narito na si Ikawal ang Ginoo at si Ginang. Xiaosu. Diyos ko. Sino itong napaka-sweet, cool, at cute na batang babae? Naakit ako. Ang ganda ng suot niya. Ang ganda ng damit niya. Anong mataas na tatak ito? Kapatid. Pinaantay mo si Dad at ang maraming bisita ng ganito katagal. Talaga namang malaki ang iyong eksena. May mukha ka pang magsalita. Kung hindi dahil sa iyo. Sabi ni Papa, si Lolo ay palaging nagmamataas sa tradisyonal na kultura ng China. Ngayon, espesyal na nagdaos ng salo-salo si Xiaoshu para sa iyo. Ayaw ni Xiaoshu na mapahiya ka. Kaya't nagdisenyo siya ng isang set ng bagong istilong Chino na damit. Kaya't medyo naantala siya. Huwag kang magalit, Lolo. Ayos lang ba ang galit ni Xiaoshu at ng Papa? May malasakit kayong mag-ama. Talagang maganda ang suot na ito. Ito ba talaga ang gawa mo? Noon, nagtrabaho ako sa isang pananahi. Araw-araw akong nanonood at natututo. Kami talaga ang nagkulang sa'yo. Itong batang ito, magaling sa pag-arte ng kawawa, mga Ginoo. Ngayon, samantalahin natin ang pagkakataong ito. Gusto kong ipahayag ang isang bagay. Ito ang aking apong babae na si Xiaosu. Siya rin ang dugo ng ating pamilya na noalay ng maraming taon. Kaya't sana'y bigyan ninyo siya ng maraming atensyon. Ang batang ito ay bumalik para saktan ako. Katatapos lang, na halos ikahiya si Ye Qiyu. Pero ayos lang. Ang tunay na magandang palabas ay nasa hinaharap pa. Yes, how? Yes, how?
Paano mo naman magagawa yan at hindi mo ako kilala? May dinadala akong sanggol na sa iyo. 可是你的宝宝， Bitawan mo ako. Sino ka? Kilalang kilala ba kita? Sinasabi mong hindi mo ako kilala ngayon. Pero isang buwan na ang nakalipas. Bakit hindi mo sinabi noong natutulog tayo? Nako, paano ko ito? Nasira ang buhay ni Ye Chiyu, na babae. Sa nakaraang buhay, ang babaeng ito ay isang internet celebrity. Ito rin ang pagkakataon na nagtatanong sila. Sinasabing siya ay nagdadalang tao ng anak ni Ye Kiyu. Nagwala sa salo-salo. Nagpasalimuot sa pamilya Ye. Galit na galit, tinawanan ng lolo niya ang kanyang binti. Dahil dito, naging may kapansanan ang kanyang binti. Yao Xiao. Sasabihin ko ulit, hindi kita kilala. Ayos. Kilalang kilala mo naman siguro ang taong nasa litrato na ito. Hindi ako yan. Wala akong alaala tungkol dyan. 4 na kapatid. Dapat ang mga lalaki ay may lakas ng loob at pananagutan. Dahil natulog ka na sa batang babae, dapat kang managot. Ngayon ayaw mong aminin. Kapag dumating ang tamang panahon, na maaari nang gawin ang DNA test, malalaman na kung nagsisinungaling ako. Kung kaya mong gawin ang DNA test, tiyak na totoo ito. Si Ye Chiyu ay talagang ganun. Isang playboy. Ngayon ay ito, bukas ay iyon. Hindi na niya maalala kung sino-sino na ang natulugan niya. Ayos lang iyon. Aba, naaalala ko na ang babaeng influencer na ito ay may masamang reputasyon. At mahilig sa kalaswan at droga. Natulog pa rin si Ye Kiyu sa kanya. Baka may makuha siyang sakit. Kahit na may mga pagkakamali akong nagawa noon, ano naman ang magiging epekto nito? Sa kahit anong paraan, totoo ang pagmamahal namin ni Yu Xiao. Hindi kita kilala. Tatay. Dapat sana ay nakahanap na ng girlfriend si Lausi. Dapat tayong maging masaya. Pero tignan mo siya, yung inahanap niyang online star. Mukhang mas hindi seryoso kaysa kay Lausi. Anong gagawin natin ito? Wala akong magagawa. Wala ka ring magagawa. Hinawakan pa nga niya ang larawan mo sa kama. Nasan ka man magpunta, bahala na. Ngayon pang ang pinabayaan mong, lumaki ang tiyan nitong babae. Gusto mong mawala ang mukha ko sa harap ng lahat, gaano ka katapang. Hindi ka naniniwala sa akin. Oo nga. Simula pagkabata hanggang ngayon, hindi mo ako kailanman pinaniwalaan. Sige lang. Itong babae. Ano naman kung siya ang natutulog ko? Ikaw, anak ng masama, papatayin kita. Yes, Xiaosu. Xiaosu. Bakit mo pinoprotektahan ang batang ito? Lolo. Inakusahan si Papa ng hindi totoo. May ebidensya ako. Ihahatid kita sa ospital. Hindi na. Kinuha ni Lolo ang lakas. Ano kung kinuha ang lakas? Ako ay isang adulto. Isang palo lang. Hindi ako mamamatay. Ano bang pinapakita mong kabayanihan dito? Hindi ka mamamatay. Ngunit magkakaroon ka ng kapansanan mula sa isang malayang mayaman. Magiging isang lasenggong paakit. Ikaw ang tatay ko. Mahalaga ka sa akin. Sige na, Apo. Mas maganda kung mapadali mo na ang lahat para sa babae. At sa batang nasa tiyan niya. Tapos na ang palpak na ito. Hindi na ako nakatulog. Anong klaseng pangalan ang ibibigay ko? Kung hindi ka pa nakatulog, bakit siya ay nakatutok lang sa iyo? Mayroon pang litrato mo sa kama. Oo. Nang natutulog ka sa kanya, hindi mo naman pinapayagan itong cute na bata na manood, di ba? Tumahimik ka. Nakilala ko talaga ang tiyahin na ito. Ito na talaga ang katotohanan. Kahit ang sariling anak ay nagpatunay na. Sobrang nakakadiri. Natutulog kasama ang ibang babae habang nakikita ng bata. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat maging ama. Sobrang nabigo mo ako. Tawagin ang tao. Ihampas ang cute na ito palabas. Batas ng mga eksperto. Talaga bang hindi ka man lang titingin? Akala mo ba siya na iyon? Ang batas ng pamilya Ye ay ang itim na panghampas. Isang hampas lang, nababali ang buto at napuputol ang kalamnan. Mukhang gusto ng tatay na ipapatay si ikaw apat. Maliit na sinungaling. Sinasabi kong nakita ko ang tiyahin na ito. Hindi naman sinabi na may relasyon siya sa tatay ko. Ano bang nangyayari? Ang nakita ko ay tita at tiyo. Naghalikan sa sasakyan. Tita at tiyo.
Naghalikan sa sasakyan. Nagsisinungaling ka. Paano naman ako makikisali sa ganitong babae? Yekihi, ikaw ba ang nagturo sa kanya niyan? Ikaw ang gumawa ng masama, at gusto mo pang isali ang asawa ko. Talagang masama kayong mag-ina. Ang usapan mo. Di ko alam kung nagawa ko o hindi. Kung sakaling ako nga ang gumawa, kahit pa siya ay nagdadalang tao ng isang meza, tatanggapin ko. Yashao. Sa kabila ng lahat, hindi mo pa rin ako makikilala. May pulang mantsa ka sa puwit. Naiisip ko na kung ilang beses ko nang nahawakan. Sasabihin ko na lang, bakit ka nananakit? Matutulog na nga ako. Anong masama kung hawakan ko lang? Ikaw. Tita. Alam mo bang may birthmark ang tatay ko sa puwet? Hindi nakakagulat. Kahit sino mula sa 80 taong gulang na lola sa Haicheng. Hanggang sa aso ng gwardya ng pamilya Ye. Alam ang tungkol dito. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang. Hindi iyon aking birthmark. Noong 6 na taong gulang ako, naglaro ako sa aso. Tinaga ng aso sa akin sa 3 kalsada, may peklat. Parang naibalita pa nga ito. Ito. Yashao. Alam ko na matagal na ayaw mong umamin. Kaya't itinago ko ang video mo at ako. I-play mo na. Hindi ba't ito ang panganay ng pamilya Ye? Ang tawag sa hakbang na ito ay gamitin ang kanilang sariling plano laban sa kanila. Ay nako, Zuange. Nasa tiyan ko na, ang anak mo. Kailan mo ako bibigyan ng pangalan? Sa susunod na buwan sa salo-salo ng pamilya, dapat mong kilalanin ang batang ito sa harap ng lahat. Gabi na iyon kay Chiyu. Hindi lang siya makakahanap ng murang tatay para sa anak natin. Kakalat pa ang pangalan ng cute na iyon. Hindi ako ito. Patayin mo na, patayin mo na. Shizuan, tatay at nanay, hindi ka makapaniwala na ikaw ang nagkakalat sa labas. At nakagawa ka pa ng isang cute na bata. Ano bang tingin mo kay Yangxi? Tama na, dalawa ba kayong gustong magrebelde? Hindi pa ako patay. Kaya mo talagang gawin yan sa bahay. Gumagamit ka ng ganitong mababang paraan. Hindi, tatay. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Siya ang babae. Siya ang nangakit sa akin. Naglatag siya ng bitag sa akin. Nabulag lang ako sa kanya ng sandali. Siyang nagunjok sa akin. Tumahimik kayong lahat. Bilang panganay. Nagsinungaling sa kapatid. Nasira ang reputasyon ng pamilya. Dalhin siya sa altar. Sampelan ng 20 beses. Sampelan ng 30 beses. Sampelan ng 20 beses. Huwag, tatay. Ikaw, patawarin mo na ako. Zimang Yangxi, tulungan niyo akong magsalita. Sino ang magmamakaawa para sa kanya? Parehong mapaparusahan. Huwag nang ipagpatuloy. Tatay. Ayo. Ayo. Hindi ito para sa mga bata. Ay nako, hindi naman siya naghubad ng pantalon. Kahit na nakapantalon, hindi pa rin pwede. Mas mabuti pang sabihin mo sa akin. Alam mo ba, na ang kuya ko at ang babaeng iyon ay gustong saktan ako. Ako. Si Xiaoshu. Kuya Yu, talagang mahalaga ang anak na ito sa iyo. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, naipadala kong palitan agad ang video. Ngayon, nabagsak ka sa kamay ni Ye Shixuan. Siya ang nagpasok ng video na pinapalitan mo. Oo. Uncle Lee, may problema ang tatay ko. Pwede mo ba akong tulungan? Kuya Yu, huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga problema ng mga magulang mo. Ang magandang anak na ito ay ibinigay sa iyo ng langit. Kailangan mong tanggapin ito. Tatay. Gising na. Sabi ng doktor, ang sugat mo sa likod, nasugatan ang buto.
Kailangan mong magpahinga sa kama ng 1 linggo. Hinala mo pa na sinungaling ako, na pinigilan ng matanda ang lakas niya. Pero hindi talaga ako masakit. Yung palo na tinanggap ko para sa akin, pinapahalagahan ko. Pero kailangan kong sabihin ng maaga. Ako ay isang taong handang manatiling mag-isa magpakailanman. Imposible na maging tatay mo. Nagtataas lang ng anak. Bakit sobrang tumututol ang tatay? Tinitingnan niya. Mukhang hindi naman siya ayaw sa mga bata Pero dahil sa nasaktan ka, pinapayagan kitang manirahan sa bahay ko ng 1 buwan. Sa panahong ito, pinahanap mo sa matanda ng isa pang tatay. Kung hindi, ilalabas kita para matulog sa kalye. Sige. HMPH, hindi aabot ng 1 buwan. Sa loob ng kalahating buwan, ipapahanap ko na sa iyo ang tatay. Nanghihingi ka na lang na manatili ako. Ay, Papa. Noong pinagsabihan ka ni Lolo kanina, bakit hindi ka nagsabi na, hindi ka nagkasala? Anong silbi ng pagpupumilit? Sa tingin niya sa akin, mula pagkabata hanggang ngayon, isa akong salbaha. Ano man ang sabihin ko. Mali ito. Hindi ba tinitingnan ng lolo ang katotohanan? Tinitingnan. Sa sandaling magsalita ang Ye Shixuan. Tay, huwag mong sisihin si Xiaoyu. Bata pa siya, hindi niya alam ang mga bagay-bagay. Nailagay ako sa haligi ng kahihiyan. Tapos nagkunwari pa, na parang mabait na kuya. Ngayon, lahat ay iniisip na ako ang may kasalanan. Makatutulong ba ang investigasyon? Oh. Kaya pala, Tito, ito ay green tea. Mali. Siya ay isang top grade na biluchon. Sa mga nakaraang taon, umaasa siya sa treat na ito. Pinagsasampal ako ng pamilya Ye. Maaari na akong makapaglibot ng 3 beses sa pamilya Ye. Tatay, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakapang-api sa'yo. Pumunta ka na. 10 palo pa kay Ye Chizuan. Oo. Sabi ng amo, dagdagan pa ng 10 palo, di ba't darating ka pa rin? Tapos na. Saksen Nangako ako sa iyo. Naaalagaan si Ayo ng mabuti. Ngunit sa mga nakaraang taon, ako ang naging pinakamalalim na sugat sa kanya. Ginoo. Sa panig ng panganay na anak, natapos na ang parusa ng pamilya. Kamusta ang tao? Sabi ng doktor, wala namang seryoso. Magpahinga lang ng ilang araw. Tingnan mo ang mga ginawa ni Ayo nitong mga nakaraang taon. Alin dito ang may kinalaman kay Ye Shixuan? Gusto kong makita kung ano talaga ang itinago ng leader na ito sa akin. Ilang masamang bagay ang ginawa niya. Kamusta na ngayon? Mas okay na ba? Mainit. Daddy, ang lamig ko. Bakit ang taas ng lagnat mo? Aling Wang, pumunta ka dito agad. Si Xiaosu ay may lagnat. Nakalimutan mo, Ginoo. Ngayon hapon, nagsalita ka kay Xiaosu. Bigyan mo kami ng 3 araw na bakasyon. Nasa ibang lugar ako ngayon. Sige na, sasamahan kita sa biyahe. Asan ang susi ng sasakyan ko? Walang pakialamanan na yan. Sasama na kita sa ospital. Ayaw kong pumunta sa ospital. Anong itsura mo na? Hindi ka pa pupunta. Siyempre, hindi ka pwedeng pumunta. Nagbabad ako ng kalahating oras sa malamig na tubig. Kaya ako nagkaroon ng mataas na lagnat. Kung pumunta ako sa ospital, paano na ang mga susunod na eksena? Huwag kang pumunta sa ospital. Ang amoy doon ay sobrang hindi ka nais-nais. Natatakot ako. Matanda. Tawagin mo ang iyong personal na doktor. Bilisin mo. Tapos na. Dr. Chen, bilisin.
Doktor, seryoso ba? Magiging tanga ba siya? 变成傻子啊！ Ginoo Siyam. 导演， Huwag mag-alala. Ang batang babae ay nagkatrangkaso dahil sa lamig. Dahil sa mataas na lagnat, magbibigay muna ako ng gamot panglaban sa lagnat. Kailangan bang uminom ng gamot? Ayaw ng batang babae na pumunta sa ospital. Kailangan lang ng pisikal na pagpapababa ng temperatura. Gamitin ang mainit na tuwalya para panasan ang noo at kilikili. Kapag nawala na ang lagnat, ayos na. Naligo na ako sa malamig na tubig. Nagawa ko na ang eksena. Pinagsama ko kayong dalawa. Para maayos ang inyong relasyon. Hindi para magpanggap na ang katahimikan ay ginto. Huwag mong sipin ang kumot. Tatay. Gusto kong uminom ng mainit na gatas. Sige, agad kong iinitin ito para sa iyo. Liuyan Mountain Glacier, limitadong pinagkukunan ng gatas. Ano ang susunod na hakbang? Yun. Paano ba gawin ang mainit na gatas? Tapos na. Yung. Paano gumawa ng mainit na gatas? Ilalagay mo ang gatas sa microwave. Ay microwave ng 1 minuto sa mataas na init. Sige. Tatay, walang lasa ang bibig. Gusto kong uminom ng matamis na lugaw. Lugaw. Saan ako makakakuha ng lugaw? Ay, lulutuin ko. Dumaan ka rin at matututo ka. Kahit gaano kaliit. Tatay, hindi ako makatulog. Gusto kong makinig sa kwento mo. Kwento. Ano bang kwento ang alam ko? Noong bata si tatay, anong kwento ang pinapakinggan niya? 3 maliliit na baboy. Noong unang panahon, may 3 maliliit na baboy. Ang unang baboy ay tinatawag na maliit na buwan. Ang pangalawang baboy nagkasakit ang bata. Ganito ba talaga kahirap? Pakiramdam ko, parang naubos na ang kalahating buhay ko. Nakakabahala ito. Noong bata ka, nagkasakit ka. Mas mahirap pang alagaan kaysa dito ng 100 beses. Ako. Sige na. Oo nga. Noong bata ka, 1 beses nagkalagnat ka. Walang gustong yamakap. Anong uri ng yaya yan? Nanay mo. Hindi pwede yan. Umiiyak na parang punit ang puso. Kailangan akong yakapin. Dapat maglakad-lakad sa silid-aralan. Pag-ilog na paglalakad ang kailangan. Pinilit mo pa akong magpanggap na Ultraman. Sinasabi mong may monster sa kwarto. Na naitakbo mo lahat ng monster. Kaya lang makatulog ka na. Ang pinakahirap pa nga. Ikaw. Na natutulog pa rin na basa ang panty. Ito. Tigil, 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 tigil. Matanda. Huwag kang magbula-bula. Pagkatapos mong umihi, natatakot kang pagtawanan, kaya pinapahirapan mo ako, sa gitna ng gabi.
Ihugas mo ang kumot, nakaiyak ka pa at pinagbabantaan mo ako. Tatay, hindi mo dapat sabihin ito. Kung hindi, tigil. Tigil. Masakit ang tiyan ko. Pupunta ako sa banyo. Ay, noong una akala ko, si AU ang may mali. Isang beses naisip kong isuko ang batang ito. Ngayon ko lang nalalaman na ako pala ang niloko. Ang aking AU, hindi kailanman nagbago. Buti na lang. May oras pa para sa lahat ng ito. Magkasama ang ama at anak. Ang kanilang lakas ay parang bakal. Yes, Shishuan. Natapos na ang magagandang araw mo. Si Xiaosu at Yunshi. Hindi ba sila nag-aaral sa iisang paaralan? Ah, oo. Sabi niyo, ang paaralan ni Ginang, Yangtze, ay para sa mga anak ng mga kilalang tao. Natatakot ako na hindi makakasabay si Ginang. Xiaosu, agad siyang ipapatransfer. Ako ang apo ni Ye Woting. Bakit ako mas mababa kaysa sa iba? Sa hinaharap, ang Ye Group, hindi pa tiyak kung kanino mapupunta. Aasikasuhin ko agad. Tapos na. Maghahanap ako ng parking space. Babalik ako mamaya. Sige. Mama Yangtze, talagang lalo kang gumaganda ah. Oo nga, narinig ko na nanalo si Yangtze ng ginto sa piano competition noong nakaraang buwan. Talaga namang nakakuha siya ng gold medal ah. Talagang mahusay si Ginang. Yes, sa pagpapalaki ng anak, saan naman? Basta si Yangtze ang nagpakita ng determinasyon. Anong ginagawa mo rito? Naiintindihan ko na, hindi ka ba nagsisisi sa pagpili sa cute na batang iyon bilang tatay? Kaya gusto mong, habang sinasamahan ko si Yangtze sa paaralan, humiling na ibalik mo ako. Ginanghi, gusto mo bang magpatingin sa neurologist? Nanay Yangtze, ito po ay... Siya po, ang anak na babae na nirehistro ng tiyuhin ko. Noong dati, isang batang pulubi na nagmamakaawa sa slum. Galing sa slum. Direktor Wang, sa aming paaralang boya, pinapahalagahan namin ang nangungunang edukasyon at yaman. Paano mo magagawang humanap ng isang batang pulubi? Nasa isang klase ang mga anak natin. Tama nga. Baka masira ang aking anak. Kayang sagutin ng paaralan ninyo ang responsibilidad na ito, mga magulang. Maging kalmado tayong lahat. Ito ay inihanda mismo ng Chairman Ye. Wala na akong magagawa. Kung ako ang tatanungin, lolo ay sobrang malilimutin. Itong batang ito, dapat manatili na lang siya sa kanyang slum. Hindi dapat siyang pumunta dito, na nakasisira sa eskwelahan ng mga bata namin. Ginoong wow. Imbes na dito, ay suruan mo ang aking pinagmulan. Mas mabuti pang umuwi ka, at ayusin mo ang iyong asawa. Sabihin mo sa kanya, na huwag na siyang mangaliwa. Kung hindi, sila pa rin ang mahihiya mamaya. Ikaw na walang modo, cute na bata, nagtataka akong bakit mo ako kinakausap ng ganyan. Subukan mong galawin siya. Tapos na. Bitawan mo ako ang magdidisiplina sa anak ko. Anong pakialam mo dito? Sigurado ka bang siya ang anak mo? Kung malaman ng mga mayayamang ginang na ito, na ang aking sariling anak, ay galing sa slum, tiyak na, magtatawanan sila sa likod ko. Yangtze, Tara na. Huwag makipag-usap sa mga taong walang modo, karaniwang kaalaman. Yangtze paborito ng lolo mo, ang mga batang may magandang grado. Ngayon, ang pamilya natin, ay naging mas mababa dahil sa isyu ng tatay mo. Pagdating sa mga grado, kailangan mong ibigay sa akin, na talagang pinahirapan siya. Naiintindihan mo ba? Opo, mama. Ayos lang ba? Yung masamang tao, hindi ka ba nahawakan? Hindi. Mabuti. Sige, magparehistro tayo. HMM. Mga kaklase, ngayon, mayroon tayong bagong kaklase sa ating klase. Magbigay tayo ng palakpak para sa ating kaklase na si Ye Xiaosu. Hello sa inyong lahat. Umaasa ako na sa mga darating na araw, ay makakasama ko ang mga kaklase na may magandang samahan. Guru Lee, maaari ba akong tumulong sa bagong kaklase na magbigay ng karagdagang impormasyon? Anong impormasyon? Kaklase si Ye Xiaosu, siya talaga ay kapatid kong babae. Pero,
Noon, lagi siyang nakatira sa basurahan. Kamakailan lang ay nahanap namin siya at dinala sa bahay. Mukhang hindi naman. Sobrang ganda niya, parang isang prinsesa ang suot niya. Gusto ko talaga ang damit niya. Sabi ng nanay ko, yung mga nakatira doon, sobrang dumi. Baka may kuto si Xiaosu sa gabi. Salamat sa iyo, ate, sa masigasig na pagpapakilala sa akin. Pero parang may namiss kang mahalaga. Kahit na hindi maganda ang buhay ko simula pagkabata, ngunit ito ay talagang nagdadala ng dugo ng pamilya ng Ye. Hindi katulad mo. Tumahimik ka, sabi ng lolo. Huwag ipakita ang aking pagkakakilanlan. HMPH, isang hindi kilalang pagkatao. Bola. Walang kaugnayan sa pamilya ng mga Ye. Ikaw ay nag-iimbento. Nagsisinungaling ka. Ang pinakamamahal ng tatay at nanay ay ako. Alam mo yan sa sarili mo. Mas mabuting tumahimik ka na. Huwag nang magbitiw ng maraming salita. Ginoong Ye Xiaosu. Nandito ang iyong upuan. Ang aking damit. Ginoong Ye Xiaosu, nabaliw ka na. Ginoong Ye Xiaosu, anong ginagawa mo? Sabi ni Ginoong Ye Yangxi, basura. Dapat manatili sa, dapat paglagyan ng basura. Ginagawa ko ang sinabi niya. Sige na. Umupo ka muna sa tabi. Ye Xiaosu, hintayin mo ako. Oh, naghihintay ako. Sana sa susunod na pagkakataon, mas mataas ang iyong paraan, kaysa sa iyong pagkatao, ng kaunti, ikaw. Siya, anong pinagsasabi mo? Bago umuwi, baka hindi pa nga nakapag-aral. May mukha pang tumugtog ng piano. Naiintindihan ba niya ang nota? TSK, wag mo na siyang pansinin. Sandali lang, sundan mo na lang ako at panoorin ang magandang palabas niya. Anong magandang palabas? Hoy! Ikaw si Ye Xiaosu, sumama ka sa amin. Kailangan kang makita ni Ye Xiao. Aling Ye Xiao? Sino pa kaya? Siyempre, si Ginoong Ye Yunzon, ang magiging tagapagmana ng pamilya Ye. Sumunod ka sa akin. Dinala na si Ginoong Ye. Ikaw ba si Ye Xiaosu? Habang wala ako, umuwi ka at pinahirapan si Yangxi. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Bakit ko siya ginahamak? Kuya, pasensya na. Hindi ko dapat nanatili sa bahay na ito. At saka, hindi sinasadyang. Nakuha ko ang pwesto ng ate ko ng 7 taon. Sinasabi niya na ako ay masama. Dapat lang naman. Sobrang lakas ng loob niya magsalita niyan. Pagdating ng kapatid kong babae sa klase, sinasabi niya sa lahat, hindi siya tunay na anak ng Ye. Sinasabi pa niya, gusto raw ipatapon ni lolo ako sa Ye. Natatakot na ako, kuya ko. At binato pa niya ako ng basura. Gabi, si Xiaosu. Ay naku. Ang galing ng pag-arte. Sayang naman kung hindi siya mag-aartista. Oh, tama nga. Ano man ang sabihin niya, paniwalaan mo. Nabasa na ba ang utak mo? Humingi ka ng tawad kay Yangxi. Kung hindi, ipapalayas kita sa pamilya Ye. Ang galing ng pag-arte na ito. Sayang naman kung hindi ka mag-aartista. Oh, tama nga. Ano man ang sabihin niya, naniwala ka. Naglalagay ka ba ng tubig sa utak mo? Humingi ka ng tawad kay Yangxi. Kung hindi, ipapalayas kita sa pamilya Ye. Gabi, si Xiaosu. Ang kinaiinisan mo ay ako. Dapat ay sa akin ka lang magalit. Huwag sakta ng kuya. Una, isang anak lamang ang tatay. Huwag magtawag ng kapatid. Pangalawa, kailan ko siya pinahirapan? Kung ang pag-atake ay tinatawag na pang-aapi, ano naman ang tawag sa paghila mo sa kwelyo ko kanina? Ano iyon? Isang magiliw na pagbati ba? Ye Xiaosu. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na makipag-usap kay Yangxi ng ganyan? Ano ka ba? Nagmamalaki ka pang magturo sa akin. Ako ang kapatid mong lalaki. Oh, ngayon mo lang naisip yan. Ako ang may kaugnayan sa iyo sa dugo. Bakit mo pa pinapangalagaan ng estrangherong ito? May lakas ka pang mga atake. Ikaw pa ang malakas sa mahihina. Kuya, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang, walang sakit. Ye Yunzon. Ikaw na naman. Naging kasangkapan ng iba ang cute na ito. Hindi karapat-dapat na maging magkapatid kami. Ikaw. Nang ahas ka pang sampay ng tatay ko.
Yes, Xiaosu. Tapos ka na. Sasabihin ko sa direktor. Sabihin mo kay daddy at mommy. Magreklamo. Sige lang. Tutulungan kitang magreklamo. Ginoo. Nakipag-away ako sa iba. Oh, hindi. Ito ay isang panig na laban. Paghampas. Ilang maliliit na cutie. Kayo, ilan kayo? Sobrang kalokohan. Ang aming paaralan ay itinatag ng ilang dekada na. Hindi pa kailanman nangyari ng ganitong kasuklam-suklam na away. May mga patakaran pa ba kayo sa paaralan? Kuya, dahil sa akin, nangyari ang ganito. Hindi mo kasalanan. Lahat ito ay dahil kay Ye Xiaosu. Bakit ang lakas-lakas niya? Hindi kayang talunin ng 3 tao. Nakakahiya. Yang Xi, Yunzon. Sino ang bumugbog sa'yo ng ganito? Mommy, kasalanan ko ito lahat. Kung hindi ko siya pinagalit, bakit niya ako bubugbugin? Agad na humingi ng tawad kay Yunzon at Yunshi. Ginoong Ye, sasaktan mo ulit ako. Mag-uulat ako sa pulis at kasuhan ka. Pang-aabuso sa menor de edad. Tapos na. Tingnan mo, ganito ka ngayon, walang modo. Kitang-kita na sumusunod siya kay Ye Qiyu. Yung maliit na mahal. Nabibihag na siya. Siya ay anak na babae ni Ye Qiyu. Si Ye Qiyu ay nasa 24 pa lang siguro ngayong taon. Tingnan mo ang batang ito. Parang mga 7 taong gulang na. Kaya si Ye Qiyu, 17 taong gulang pa lang, naging ama na. 17 taong gulang pa lang, nagkakalat na ng relasyon. Talagang nakakadiri. Huwag niyong sabihing tatay ko siya. Wala namang mali sa sinabi nila. Ikaw at si Ye Qiyu ay talagang magkapareho. Nakakadiri. Ginang. Bakit ka nagmamadali? Naiwasan ako. Hindi mo ba nalimutan na ang iyong tunay na anak ay ako na nagtipon ng basura sa loob ng 7 taon, at ang iyong prinsesa na inalagaan sa loob ng 7 taon ay isang peking tao, di ba? Anong sinasabi mo? Tumahimik ka. Agad-agad ka naman. Ayaw nyo. Yung kinuha ko mula sa basurahan. Nakakahiya. Ayaw nyong makilala ako. Sinaktan nyo pa ako. Yung walang kwentang pasaway na inisip ninyong walang halaga. Binigyan niya ako ng tahanan. Yan ang katotohanan. Nako. Tunay bang magulang yan? Si Yeong tungkol sa kanyang sariling anak. Ganito ba talaga sila kababa ang loob? Tumahimik kayo. Tawagin niyo ang tao. Dalhin niyo itong maliit na cute na puno ng kalokohan. Pabalik at ikulong siya. Gusto mo bang harapin ang lahat? At kidnapin ang anak kong babae. Tatay. Sino ang nanakit? Ye Yenzon. Ang tapang mo na ngayon. Sinong matapang nanguhuli sa anak ko? Ako lang, nadulas lang talaga ako. Nadulas lang. Yunzon, anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinuntok ang anak ko? Galaw ni tatay sa pag-aresto ang galing. Pasensya na. Ako rin na aksidente. Ikaw. Anong ingay? Tatay, dumating ka ng tamang-tama. Nasa school si Xiaosu. Hayaan na lang ang pag-uyog ni Yunzon. Ngayon, si Lao si Rin ay walang dahilan na nananakit sa kanya. Kailangan mong ipagtanggol kami. Mahal kong maliit. Siya ang iyong tunay na pamangkin. Hindi ko tinatamaan ang pamangkin ng kapatid ko. Si Ye Xiaosu ang una na nananakit kay Yunshi. Hindi lang siya basta-basta ng aapi. Tinutukang si Yang Xi na maliit na cute, at binabato pa siya ng basura. Kuya, huwag nang magsalita pa. Alam ko na galit sa akin si Miss. Naaga ko ang lahat sa kanya. Pero hindi ko inasahan na hindi niya ako matanggap ng ganoon. Xiaosu. Ganyan ba talaga? Ayaw ni Lolo ng maghihilahan sa pamilya. Yes, Xiaoz. Tapos ka na. Noon, palagi siyang nakatira sa basura. Dapat lang siyang manatili sa lugar na para sa basura. Tama kayo ni Ye Xiaoz. Humingi ka ng tawad kay Yunshi. Kung hindi, palalayasin kita sa bahay ng mga Ye. Ikaw na naman, salot ka, bumalik ka. Nag-ulo na ang bahay dahil sa'yo. Ngayon, naglakas loob ka pang manakit sa paaralan. Pwede bang magtanong, Lolo, si Xiaosu ba ay salot at basura?
Ang recording na ito, tiyak na gawa-gawa lamang. Si Youngsi at si Yunzan ay mga mabait na bata, hindi kailanman gagawa ng ganitong bagay. Kung marunong siyang gumawa, dapat ay tinulungan kanya. Magsimula na lang sanang mag-synthesize ng IQ. Kung hindi, hindi mo kayang magsinungaling ng maayos. Yekiyu. Bumaba ka ng boses. Hindi ako bingi. Hindi ako bingi. Hindi ako bingi. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo. Magsalita ka ng totoo. Anong nangyari? Lolo. Aaminin kong sinabi ko ang mga salitang iyon sa galit, pero si Ye Xiaosu ay nanakit. Totoo naman iyon, di ba? Tingnan mo, kuya, at ang kanilang mga sugat. Sinasabi mong si Xiaosu ang gumawa nito. Saan ang ebidensya? Sabi nyo. Siya ba ang sinaktan ni Ye Xiaosu? Xiaojun, sabihin mo ang totoo. Oo. Ako ay 7 taong gulang na bata. Paano ko naman masasaktan ang 3 nakatatandang lalaki? Sino ang makakagawa niyan? Ganito ba? Huling, huwag ka nang magbiro. 3 kuya. Sinasabi niyo ba? Oo. Ako si Ye Yangxi. Pumunta ako kay Zonge at nagsabi na sinaktan si Xiaosu na kaklase niya. Gusto mong turuan si Xiaosu. Kami ang unang umatake. Kami rin ang nagkasugat-sugat. Oo, kami ang unang umatake. Gusto mong sisihin si Ye Xiaosu. Pasensya na. Ang amoy mo, batang hamak, at nag-una kang mambuli sa kapatid mong babae. Humingi ng tawad kay Xiaosu. Ang amoy mong bata. Ikaw pa ang nanguna sa pang-aapi sa kapatid mong babae. Humingi ng tawad kay Xiaosu. Wala akong ginawang mali. Nagsisinungaling ka pa. Big Boss, tingnan mo ang mga anak mong itinuro mo. Nakipagsabuatan pa sa ibang tao, para apihin ang sariling kapatid na babae. Ang iyong sariling anak, palaging sinungaling, walang pananagutan. Tatay, huwag kang magpaloko sa batang ito. Hindi pa ako matanda at nalilito. Sino ang nang-api kanino? Alam ko sa sarili ko. Tama, tama. Anong gulo ang ginagawa mo? Hindi mo nga may pagtanggol ang sarili mong anak. Hindi mo ba naiisip na may problema ka? Bukas, i-enroll kita sa isang preschool training class. Ako. Pupunta ako sa preschool. At kayo dalawa. Hindi naiintindihan ang ugnayan ng magkapatid. Paparusahan kayo ng pagsusulat ng 5,000 salita na paghingi ng tawad. Kuya. Kahit ang sariling anak mo, hindi mo mapapalaki ng maayos. Ang aking grupo, paano ko maaasahan na ibibigay ko ito sa iyo? Sa ngayon, ibigay ito sa ibang tao para pamahalaan. Ano? Paano? Hindi ka ba sang-ayon? Wala. Pero na. Sandali. Pumayag ba ako na umalis kayo? Ano pa ang gusto mong mangyari? Tayo ay nasa ilalim ng batas ng matanda kanina. Ito ay tungkol sa ating personal na usapan. Ngayon pa lang ito magsisimula. Kayo. Isa-isa silang humingi ng tawad sa aking anak na babae. Yumuko. Kung hindi, huwag nang asahang makaalis dito. Sinasabi ko, ginagawa ko. Tatay. Bakit mo ako tinitingnan? Sariling gulo, sariling solusyon. Bakit ka nakatunganga? Simulan na. Tapos na. Bakit ka nakatunganga? Simulan na. Pasensya na. Sino ang kausap mo? Maging malinaw ka. Sa hangin ba? Halika. Sorry, Xiaoshu. Nagkamali kami. Hindi pa kami kumain. Mas malakas. Sorry, Xiaoshu. Ayos na ito. Anak. Kakagawa lang namin itong video. Sa hinaharap. Kung muling gagawin kanilang ganito, ipapaskil namin ito sa social media. Uulit-ulitin. Salamat, Papa. Hey, Ginoo. Sa wakas, nakabalik ka na. Ayaw umakyat ng maliit na Ginoo para matulog. Kailangan pang maghintay sa iyo. Sabi niya. Natatakot siyang masyado kang uminom. Walang mag-aalaga sa iyo. Kakaumpisa lang ng tulog niya. Hintayin mo ako. Tapos na. Hintayin mo ako, ha? Ginoo. Alam ko. Nagsimula kang ayaw.
Ngunit dahil dinala mo ang maliit na Ginoo pabalik, ito ay tadhana. Bata pa ang anak ngayon. Kailangan talaga ng pagmamahal. Kailangan ng nag-aalaga. Ikaw, maglaan ka ng oras. Ay nako, tama na, tama na. Sobrang daldal. Hindi naman ako ang nagdala sa kanya dito. Siya mismo ang mapilit na ay pandulan sa akin bilang ama niya. Gusto niyang paniwalaan na ako ang tatay niya. Pasensya na. Babalik na ako sa kwarto ko ngayon. Gagawin ko ang lahat para hindi ka makita, para hindi ka mag-alala. Sobra ka nang uminom. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Medyo natatakot pa ako. Tama ka. Ako na ang masyadong makulit. Isang pasanin na walang gustong kumuha, hindi na dapat umasa. Na may dadating na tatay mula sa langit. Huwag kang mag-alala, kapag nahanap ko na ang bagong tatay, aalisin ko talaga ang sarili ko sa buhay mo. Magandang gabi na, Ginoo ng gabi. Ang batang ito, talagang nakakabahala at nakakasakit. Ay. Kahit sariling anak, ayaw na. Ay. Hindi naman masakit ang pagtanggap nito. Ang buhay ng aming munting prinsesa. Bakit ang hinahirap naman ito? Yeki. Anong ginagawa mo? Anak, anong pakikitungo mo sa isang bata? Ang munting prinsesa, gamit ang taktika ng pag-urong para makuha ang tama. Ang galing. Tapos na. Tauwang. Gisingin mo si Xiaoshu. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sasama ko siya sa paaralan. Nandyan na siya sa paaralan. Kailan siya umalis? Bakit hindi ko alam? Hindi pa sumisikat ang araw ng umalis. Mahal na ginang. May isa pang mensahe na ipapaabot ko sa iyo. Sa susunod, tulad ng mga simpleng bagay tulad ng pagpasok sa paaralan, huwag mo nang abalahin si Ginoong Ye. Ate Wang, bumalik na ba si Xiaoshu? Nandito na. Bakit hindi mo siya tinawag para kumain? Pupunta ako mag-isa. Sandali. Ginoo. Sabi ng batang babae, ayaw na raw niyang makita kayo. Bakit? Sabi niya, ayaw ko nang maging kaaway ng iba. Kung ayaw, ayaw. Sino ang nagmamalasakit? Sa lumang lugar. Kuya Yu, ikaw na. May galit ka ba sa billiards? May nangyari. Nagtalo. Nagtalo siya sa akin. Ngayon siya. Ayaw na akong kausapin. Mula kahapon. Hanggang ngayon, hindi man lang ako tinawag na tatay. Sinasabi ko sa inyo. Binigyan ko siya ng tubig. Lumihis siya ng daan. Bumati ako sa kanya, hindi niya ako pinansin. Ito. Hindi ba't ito ang malamig na karahasan? Kaya pala nag-aaway sila ng anak natin. Si Xiaoshu ay napakamaayos palagi. Paano? Ikaw ba? May ginawang sobra sa kanya. Ako lang naman. Nainom ng sobra. Sinasabi ko na siya ay palaging nakikialam at nakikisawsaw. Ha? Hindi ko naman sinasadya. Sobra lang akong uminom. Kayo tatlo, bigyan niyo ako ng ideya. Tama na. Kayo tatlo, bigyan niyo ako ng ideya. Dito ako magaling. Bata lang naman. Mas mabuting pakisamahan. Ang pinakamahalaga ay gawin ang gusto nila. Magsalita ng tao. Ay nako, binata.
Kung gusto mo ng sabaw, sabihin mo sa akin. Hindi ba pwede tayong bumili ng handa na? Paano natin gagawin yan kung buhay pa? Sinabi ng eksperto, fresh na pato lang ang masarap. Doon lang may nutrisyon. Ang limitadong edisyon kong sapatos. Maliit na sukli. Tatay. Nagluto ako ng sabaw ng matandang pato para sa iyo. Huwag kalimutang uminom mamaya. Maliit na subukan mo. Sopas ng matandang pato. Busog na ako. Kumain ng tae. Ngayon ay ayaw na niyang matikman kahit isang subo. Kaya't magpalit ng diskarte. Sabihin mo sa kanya ang kwento. Oh, mahal. Mahabang gabi. Kailangan mo ba ng isang guwapong prinsipe? Nasasamahan kang lampasan ang madilim na gabi. Tapos na. Nasasamahan kang lampasan ang madilim na gabi. Dahil hindi epektibo ang malambing na atake. Sige, mag-material na atake. Bumili. Bumili ng gusto niya, mga merienda, mga palda. Punuin ang kanyang kwarto, ng mga ito. Tama, walang batang babae. Ang makakatanggi sa tukso ng regalo, ngayon. Kuya Yu. Sa pagkakataong ito, tutuloy na natin. Kailangan. Magpursige tayo. Sige lang. Gabi, Xiaosu, inilipat ng tatay ang buong mall. Para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Medyo hindi ako makasunod. Pero hindi mo rin dapat. Isipin na mabuti ako, ha? Anong sinasabi mong kalokohan? Ang mga gwapo at maginoo, matikas ang tindig, isang lalaking may kakaibang karisma, para sa aking obediyenteng apo, na masusing pinili, bilang bagong tatay na kandidato. Ano? Ay nako, may mga tao kasi, na ayaw ng maging tatay. Ang aking mahal na apo, hindi naman pwedeng walang nagmamahal. Ako kasi, hindi na humihingi sa taong iyon, tiyak na pamilya na ng mga ye. Basta't mabuti ang kanilang ugali, at mabuti sa aking apo. Sapat na iyon. Apo, sinasabi ba ni Lolo na tama ako? Tama na. Pumili ka. Ito, hindi ito pwede. Kitang-kita naman, mapagkunwari, ngumingiting tigre. Nakita mo na ito. Ito. Masyadong simple ang isip, malakas ang katawan. Kung sakaling may pang-aabuso sa bahay, suntok ka. HMPH, mag-aaral pa rin ako ng taekwondo. Maganda to. Pwede siyang maging tatay ko. Ito. Siyang may problema sa kidney. Ginoong E. Anong sinasabi mong walang kwenta? Maayos naman ang katawan ko. Nabahala siya. Ikaw. Tito, ano ang trabaho mo? Ako nga. Ako ay isang lalaking guro ng mga bata. Mahilig na mahilig ako sa mga bata. Magandang pakinggan. Hindi ba't isang mataas na antas na lalaking yaya lang naman? Bukod sa marunong maglaba at magluto, maghugas ng puwet. Walang ambag. Xiaosu, hinahanap mo si Papa. Dapat matutunan mo ako. May pera. Maganda. Maganda. Ginoong Ye, pwede ka bang umalis dito? Sobrang ingay mo dito. Okay.
Aalis na ako ngayon. Tapos na. Xiaosua. Kung talagang naiinis na ang batang ito, ano ang gagawin mo kung ayaw na niya sa'yo? Walang takot si Lolo. Hindi ganyan ang tatay. Huwag siyang hayaang makaramdam ng krisis. Hindi niya alam sa sarili niya. HMM. May tapang. Di katakatakang apo ako ni Ye Woting. Nanay Wang. Sabihin mo sa akin kung may problema ka. Ginoo ko. Hindi siya galit sa'yo. Kundi may dinadala lang sa isip na hindi niya maipasa. Anong hadlang? Dahil ang binata ay hindi anak ng ginang. Mula pagkabata ay pinagtitripan ng malaking binata. Pinagsasabihan na maliit na cute. Tuwing uuwi siya galing sa paaralan, laging may sugat sa katawan niya. Ye Chizuan, isa siyang likas na masama. Kaya naman, hindi siya matapang na magpakasal at magkaanak. Natakot siya. Natatakot sa kanyang anak na maging katulad niya, na pinagsasabihan ng mga tao bilang cute. Kaya't dito nagmumula ang kanyang problema. Ang binata talaga ay isang mahiyain na bata. Mahalaga siya sa iyo. Ngunit hindi siya marunong magpahayag. Naiintindihan ko na. Salamat, Tita Wang. Maliit na sinungaling. Masamang bata. Sabi mo ayaw mo na ako. Maghahanap pa ng bagong tatay. Wala akong pakialam. Talagang naghanap, ayaw mo na naman. Hindi ka nagsasalita, walang nag-aakalang bingi ka. Tama na. Hindi ka nagsasalita, walang nag-aakalang bingi ka. Kuya Yu, ikaw ang unang nagtulak sa kanya. Noong una, masaya si Xiaoshu na tinawag kang tatay. Pero ano ang nangyari? Ikaw mismo ang nagpasya na ayaw mo ng pasanin na iyon. Tama nga. Ang puso ng batang babae, pinakamahusay na sensitibo. Sino bang nag-utos sa'yo noon na labis siyang tanggihan? Akala niyo ba ayaw ko sa kanya? Mismo ako'y nabubuhay na parang biro. Paano ko siya matuturuan? Paano ko siya masisiguro? Maaari kong bigyan siya ng isang tahanan, pero hindi mo rin pwedeng mapatay ang sarili mo sa pag-inom. Matagal ka nang umiinom nito ng 3 araw na. Huwag mong pakialamhin ako. Ay nako. Hello, halimaw, hindi maganda yan. Bumalik na ang misis mula sa ibang bansa. Ibalik na ang maliit na Ginoo sa lumang bahay. Aling ginang? Yung ina ng panganay na Ginoo. Bumalik ka na agad. Babalik na ako agad. Anong nangyari? Maliit na Su. Kinuha siya ng tunay na ina ni Ye Shixuan, Zhou Qin, inay. Ate ni Xiaosu, ang lola niya. Kunwari kunin na lang. Anong magagawa ko? Isa siyang baliw. Mukha siyang maawain at mabait. Sa totoo lang, isang mapanganib na babae siya. Ito. Mahal kong maliit. Bakit ka pa nakikipaglaro ng ganito kamahal? Parang patay na ang nanay mo. Magandang bata, Xiaoyu. Bakit ka nadapa? Dali, ipakita mo kay nanay. Nasaktan ka ba ng bumagsak? Xiaosu, andito na si tatay para iligtas ka. Tapos na. Xiaosu, andito na si tatay para iligtas ka. Dumating na si Chiyu. Bakit hawak mo ang wrench? Tingnan mo ang tatay mo. Kakatapos lang masira ng sasakyan ko. Nagawa na. Nakuha ko na lang. Si Xiaosu. Okay ka lang ba? Wala. Mabait sa akin ang lola.
Sumisikat ang araw sa kanluran. Hindi ba't dahil kay Xiaosu? Dahil siya ang apo niya. Hindi siya gagawa ng masama. Ayos na, Shiyu, dumating ka, sabay na tayong kumain. Tara na. Suso, kumain ka pa ng marami. Shiyu, hindi ko sinasabi to para sa'yo. Sa pagpapalaki ng bata, huwag lang puro laro at kasiyahan. Tingnan mo ang itsura ni Suso. Kitang-kita na kulang siya sa nutrisyon. Ginoong Joe, bakit hindi mo maiiwasan ang masamang ugali ng pagsisinungaling? Shiyu, ako ang nakatatanda. Maging magalang ka sa akin. Kung paano ako tratuhin ng iba, ganoon din ang trato ko sa iba. Tama nga, halos nakalimutan ko. May mga bagay kasi, na talagang nakaukit sa Jin. Inalagaan kita ng maraming taon. Pero hindi mo pa rin mabago, ang likas mong kababaan. Kagaya ng iyong tunay na ina. Subukan mong magsalita ulit. Anong ginagawa mo? Lola, may nabasa akong isang pangungusap sa libro. Sa tingin ko, may katotohanan ito. Anong pangungusap? Ang mga matatanda ay may kabutihan. Ang pamilya ay nagkakaisa. Ang mga matatanda ay walang kabutihan. Naging magulo ang lahat. Bakit pagbalik mo? Sa bahay namin, agad na nangyari ang ikalawang bahagi. Ikaw. Ang dahilan. Wala naman ako. Bakit ang sensitibo mo? Ikaw, wala kang kahit anong disiplina, na naglakas loob na sumagot sa nakatatanda. Tanging ang mga taong walang respeto sa sarili. Ang maaaring maapektuhan ng isang simpleng salita na parang sinaksak sa baga, ay nako, nakakainis. Wow, Ting. Tingnan mo ito. Ito ang magandang apo na ibinalik mo. Sa murang edad, matalas ang dila, walang galang sa nakatatanda, siguradong kasama ng mga taong hindi maganda ang asal. Nabubulok na. Lola Mangkukulam, binabali mo ang yin at yang ko. Sige na, sige na. Xiaosu, HMM, mag-ingat ka sa pagsasalita. Humingi ka ng paumanhin sa lola. Bakit? Ayos. Alam ni Xiaosu na mali siya. Lola, pasensya na. Hindi sinasadya ni Xiaosu na magalit ka. TSK. Hey, Xiaosu. Anong nangyari? Hindi ko siya nahawakan. Tingnan mo. Ito yung sinasabi mong hindi mo nahawakan. Saka siya ay bata pa. Bakit mo siya tino-tolerate ng ganito? Ay, hindi ko ginawa. Siya ang nadapa mag-isa. Papa. Hindi kasalanan ng lola. Ako ang hindi nag-ingat. Kung masaktan si Xiaosu, makakapagpasaya ito kay lola. Handa si Xiaosu. Ikaw, nag-aakusa ka ng walang batayan. Tingnan mo ang sarili mo. Ganito na ang kalagayan ng bata. Nagsisinungaling ka pa rin. Tapos na. Yewo, Ting. Mas pinili mong maniwala dito, sa hindi kilalang cute na ito, kaysa sa maniwala sa akin. Tumahimik ka. Tingnan mo ang hitsura mo ngayon. Saan ka makakakita ng kahit kaunting pag-uugali ng isang nakatatanda? Humingi ng tawad sa mga bata. Humingi ako ng tawad sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Siya ang nagtatangkang sir ako. Nakikita ko lang ang bata, na nasaktan sa harap mo. Humingi ng tawad. Huwag mo nang ulitin pa. Mabilis. Pinakamahal ng matanda ang itsura lang. Ngayon ay hindi magpapasuko. Hindi namin malalampasan ang pagsubok na ito. Yung maliit na paboritong kumikilos na may masamang balak. Maghintay ka lang sa akin. Nagkamali si Lola. Nana ay aksidenteng nahawakan si Xiaosu. Walang anuman. Pinatawad ka na ni Xiaosu. Anak, may iba pa bang nasaktan? Masakit ba? Tatay, itong pasa. Talaga, ako ang nag-paint nito sa sasakyan. Gamit ang makulay na pintura. Tama ba? Sinabi na sa akin ni Wang Ma, tungkol sa cute na ito. Dati, talagang tinutokso ka nito. Gumaganti lang ako. May lakas ka bang loob? Maglaro ng malaki. Halimbawa, patawad ay patawad. Ngunit ang anak kong babae dito, gastos sa medisina, bayad sa pinsala sa isip, gastos sa nutrisyon, at iba pang posibleng gastos, bayad sa therapy. Ginang, Joe, balak mo bang mag-transfer o cash? Tama na.
Mag-transfer ka ba? O cash? Yeki, sobrang kapos mo na, nanlilinlang ka pa sa akin. Ganyan lang ang pasa mo. Anong gusto mong gamot o bayad? Ganyan lang ang pasa. Akala mo ba ang sugat ng anak ko ay peke? Ngayon, ang matanda ay narito rin. Nakita ko mismo. Mahal. Sabihin mo kay dad, ngayon. Masakit ba ang braso mo? Nahihilo ka ba? Gusto mo bang sa muka? Tatay. Sobrang nahihilo ako. Parang may double vision ako sa lola. Baka concussion ito. Kayong dalawa, walang hiya. Ayaw niyong magbayad, ano? Wala na bang katarungan? Bumalik na lang ang bata para kumain. Hindi siya kinilala ng lola, ayos lang. Nasaktan pa, hindi pa nagbayad ng gamot. May katarungan ba? Sige. Bumangon ka na. Dalawang walang hiya. Sinasabi pa nilang tayo ang walang hiya, ayos. Kaya ngayong gabi, dito na tayo matutulog. Bukas pa akong tatawag ng mga reporter para mag-imbestiga. Gusto kong ipaalam sa lahat ng tao sa Heishi na ang asawa ng night director ay kung paano niya inabuso ang sarili niyang apong babae. Sige na. Bilisan mo ang pera. Ibigay mo sa batang ito. Bilisan. Kunin mo na. Umalis ka. Salamat ha, Bobo. Salamat, Lola. Salamat, Lola. Tara na. Nanay, basta't ganun lang sila pinakawalan. Nagbigay pa ng pera. Ano pa ba? Pakitignan mo sa tatay mo tayo. Mas hindi ba siya magugustuhan? Sana'y makuha ko yung cute na iyon. Para sana kay Night Shiyu. Hindi ko akalain na siya ay cute din. Dapat namatay na siya noon pa sa labas. Huwag nang bumalik. Isang maliit na bata lang naman siya, di ba? Madali lang. Magandang pakikipagtulungan. Kanina, si Papa, kamusta ang kanyang acting? Oscar, parang kulang pa yata ako ng isang maliit na ginto. Kasanayan sa panloloko, level ng isang best actor. Yung cute na iyon kanina, nagmukhang berde sa galit. Hawakan mo ito, para, sa panggastos. Yung, sinabi ko noon. Mali ako roon. Ako'y nakainom ng sobra. Pwede mo ba akong patawarin? Kung galit ka pa rin. Ay, pwede mo akong sampailan ng ilang beses. Pero, lahat ng sinasabi ko ay totoo, di ba? Sabi mo na rin noon, hayaan mong humanap ng bagong tatay. Nagsisisi na ako, noong una. Ayaw kong maging tatay mo dahil, noong bata ako, may mga hindi magandang karanasan ako. Natatakot akong hindi maging mabuting tatay sa'yo. Pero ngayon, naisip ko na. Gagawin kong mabuti ang pagiging isang ama, tatay. Sige, kaya umuwi na tayo. 4 na Ginoo, mahal na ginang. Sabi ng Ginoo, hindi na maaga ang oras ngayong gabi. Kaya kinakailangan kayong manatili sa lumang bahay upang magpahinga. Hindi na kailangan. Sasakay na lang kami pauwi. Kayo, huwag niyo akong pahirapan. Tatay, dito na lang tayo matulog sa lumang bahay. Inaantok na ako. Sige, magpahinga na tayo. Oo. Kailan naging alipin ng babae ang ikalawang Ginoo? Naging ganito na ba siya? Tama na. Mahal na Ginoo. Inutusan ng Ginoo. Dahil nakatira ka na sa pamilya Ye, kailangan sundin ang mga alituntunin ng pamilya Ye. Halimbawa, mahalaga sa pamilya Ye ang paggalang sa mga magulang. Ngayon, magsimula ka sa paghuhugas ng paa ng ginang, para matutunan mo. Paano kung ayaw ko? Kung ganoon, kailangan kong makipag-usap sa iyong lolo. Pag-usapan natin ang tungkol sa iyong mga problema sa edukasyon. Kaya naman, mas mabuti pang sumunod ka. Sige po, Lola. Gusto mo akong paakitin? Sige, tingnan natin kung sino ang iiyak sa huli. Ang init. Gusto mo bang sunugin ako? Pumunta ka at palitan ito ng maligamgam na tubig. Hindi mo man lang sinubukan. Sobrang lamig nito. Walang kahit kaunting init. Paano ito magiging maayos? Dagdagan mo pa ng mainit. Sige.
Ate, maaari mo bang tulungan akong kunin ang balde? Mas magiging maginhawa ito. Oo, walang problema. Hmm. 谢谢。嗯。Dapat nang matapos ang laro. 结束了。 Lola, pakihugasan ang iyong mga paa. Ah, nasunog ako. Tapos na. Ang init, ang sakit sa balat ko. Ikaw, maliit na cutie. Hahampasin kita hanggang sa mapatay. Hindi ka tatama. Tumigil ka dyan. Hindi ka tatama. Tumigil ka dyan. Shizuan. Aking mukha. Gabi, Direktor. Ito. Ginoong Wang. Nagtatawa si Ginoong Wang. Mabilis, mabilis, mabilis. Tulungan na ang ginang na bumaba. Sabihin mo na, ngayon nagulo na ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Siya yun. Sadyang hinawakan niya ang mainit na tubig para tuluan ako. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Nabuhos ko lang sa kanya nang hindi sinasadya si Chizuan. Naging isang nakakatawang pangyayari. Lolo. Sabi ng lola na kailangan akong bigyan ng mga alituntunin. Pinasasabon si Xiaosu ang mga paa ng lola. Napalitan ng tubig ng 3 beses. Ako ang bobo. Hindi ko naalagaan ng maayos ang lola. Eh ikaw, may nasunog ka ba? Wala. Iyon. Nani na humabaw sa akin at sumuntok, kaya hindi sinasadyang napasok sa lamesa ni Tio. Joe-chin, bakit ka nakikipagtalo sa isang batang ganito, na parang wala kang pakialam, at nagkagulo pa sa harap ng ibang tao, na parang walang pakialam, na wala na ang aking mukha, Ye Wo-ting. Tingnan mo ang paa ko. Naglagay siya ng napakainit na tubig, sadyang ibinuhos sa paa ko. Sa ganitong murang edad, ang isip ay napakasama. Hindi mo siya pinapayagang maghugas ng paa. Huwag siyang pahirapan. May ganito bang nangyari? Ginoo. Tiningnan na ng doktor. Ang mukha at leeg ng nakababatang anak ay may bahagyang paso. Kailangan niyang magpahinga ng kaunti. Dahil kailangan niyang magpahinga, hayaan na lang siyang magpahinga ng mas matagal. Ibigay mo sa kanya yung proyekto sa laro at ipasa kay AU para pamahalaan. Para makapag-ehersisyo si AU ng kaunti. Ikaw rin. Sa mga nakaraang araw, sa bahay, magsalamin ka at mag-isip ng mabuti. Tapos na. Talagang hindi na ito kayang ipagpatuloy. Si Chizuan, ang ganda ng mukha, nasugatan ng ganito, hindi naisip ng matanda, naparusahan ang tunay na salarin. Sa halip ay pinabayaan ang cute na iyon. Nakuha ang iyong posisyon. Tatay, nanay. Hindi nyo ba napansin? Simula nang bumalik si Xiaosu, wala nang kapayapaan sa bahay natin. Pinagsabihan si tatay ng lolo. Ngayon kayo, nasugatan na naman. Sobrang cute niya talaga. Tama, siya nga ang nagmamanipula sa pamilya natin. Kitang-kita na ngayon na paborito siya ng tatay at si pang-apat. Huwag tayong makipagbanggaan. Kaya mag-isip tayo ng ibang paraan. Hindi natin maaring hayaan ang cute na iyon. At ang cute na iyon na maging masyadong mapagmataas. May paraan ako. Hayaan mo munang maging mapagmataas si Yekiyo ng ilang araw. Para kapag bumagsak siya, mas masakit ito. 4 na Ginoo, ang internal test data ng ating ilusyon na mundo, nabutas. Retention rate ng mga manlalaro, umabot ng 80%. Lalo na ikaw, yung combo system na personal mong dinisenyo, mas gumaling ka sa paggawa ng laro. 4 na batang lalaki, nakakatanggap kami ng totoong reklamo. Ikaw ang nanguna sa pag-develop ng game na ito sa mundo ng ilusyon, ng pangunahing code at plano. Nakahawig ng isa pang sikat na laro sa merkado. Napakakahawig, at malaki ang posibilidad na plagyarismo. Ito ay liham mula sa kanilang abogado, at ang sepina ng korte. Imposible, plano at code. Ito ay isinulat namin linya-linya. Imposible na may pangongopya. 4 na binata. Ito. Ano ang nangyayari? Sabi ko na nga ba, isang mayamang anak. Ano bang magagawa niyang mabuti? Ayos na ito. Siguradong mabibigo ang proyekto. Lahat tayo ay mawawalan ng trabaho.
Sabi ko na, imposibleng may plagiarism. Yung mga plano ng Shenyu, paano sila makakapantay sa atin? Nagbigay ang kabilang panig ng detalyadong ulat ng paghahambing ng code. May kumpletong chain ng ebidensya. Hindi ito oras para sa pagtatalo. Dapat tayong agad na magsimula ng emergency public relations at naghahanda para sa paglilitis. Ano na ang gagawin natin? Ang proyektong ito ay kakasimula pa lang. Sabi ko na nga ba, ang mga kabataan ay hindi maaasahan sa trabaho. Anong kalokohan ito? Laging nagdudulot ng gulo sa kumpanya. Pinapahiya ang ating pamilya, ang Ye. Nawala na lahat. Hindi dapat sana. Pinapasok siya sa kumpanya para magwala. Joe Dezu, huwag kang magbubulakbol dyan. Tama ang aking ginagawa, marangal ang aking upuan. Ye Kiyu. Anong klaseng attitude yan? Ikaw na mismo ang gumawa ng ganitong gulo. Tapos ang yabang-yabang mo pa. Oh. Nakalimutan ko, ikaw ay isang walang kwentang mayaman, na may kasamang malas na cute na bata. Ano bang maganda ang maaasahan dito? Mas mabuti pang isara mo na lang ang bibig mo. Sabi ko na nga ba, anong nangyari? Ang anak ng dragon ay dragon, ang anak ng ibon ay ibon. Kasama ang ganitong, mapagpanggap na ama. Anong magandang anak na babae ang may dadala? Hindi malayong sa hinaharap, sundan niya ang iyong yapak, maging isang babaeng madaling makuha. Hindi pwedeng gawin ng 4 na binata. Hindi pwedeng gawin, 4 na binata. Baka manggahas kang saktan ako. Ganito ang mangyayari sa'yo dahil sa pagmumura mo sa anak kong babae. Tagapangulo, kailangan mo akong tulungan. Nagmamalasakit lang ako sa proyekto. 4 na binata siya. Hindi lang siya hindi nagpapahalaga, kundi sinaktan pa ako. Talagang walang batas. Tatay, kapatid, nagmamadali lang siya. Sa kabila ng lahat, nagkaroon ng malaking problema sa proyekto. Masama ang kanyang pakiramdam. Ito ay dahil sa mga shareholder. Ang epekto ay talagang masama. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ano ang nangyari sa panggagaya? Ano naman ang nangyari sa pananakit? Tungkol sa code, may nagtatangkang manayra sa akin. Tungkol sa manakit, dapat mong saktan ang bibig mo. Chairman, anong klaseng pag-uugali yan? Makinig ka. Ye Kiyu. Tiyak na ebidensya, nagsasabi ka pa rin ng kasinungalingan. Mula pagkabata hanggang ngayon, nagawa ka na bang isang seryosong bagay? Uminom sa bar, magkarera, makipag-away. Ngayon ayos na, nagawa pang isang cut sa iskandalo ng pangongopya, at sinuntok pa ang matandang kasamahan sa kumpanya. Sa tingin mo ba, hindi kita kailanman iiwanan? Tatay, huwag kang magalit, ingatan mo ang iyong kalusugan. 4 na kapatid, agad na humingi ng tawad kay tatay at Ginoong Zhao. Unti-unti nating aayusin ang bagay na ito. Unti-unti nating aayusin. Paano natin aayusin ito? Parang dati ba? Sinasalo mo ang sisi sa akin. Tapos ikaw pa ang magpapanggap na mabuti. Sinasabi mo pa na ikaw ang kuya ko. Sa paningin mo, ako ay isang taong hindi kailanman magiging maayos. Kahit ano pa ang gawin ko, ikaw lang ang nakukuha mo. Nakakahiya, cute. Ano man ang sabihin ko. Kahit ano pa ang totoo, ikaw. Hindi ka kailanman naniwala sa akin. Kung ganito, ayoko na. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang malinaw ay malinaw. Hindi ako pinapanta ni tatay. Kumain ba siya? Nasaan siya? Ye Chiyu. Sobrang cute niya talaga. Basta maghukay ako ng butas, kailangan niyang sumisid dito. Ano ang ginawa ninyo sa tatay ko? Hindi ito. Yung maliit na pasanin ng pamilya ng 4 na binata ba? Bakit? Para sa iyong cute na tatay. Nandito siya para humingi ng tawad. Humihingi ng tawad. Nangopya ang iyong tatay ng laro ng iba. HMPH. At sinaktan pa si Ginoong Zhao. Anak ka ng ang suwail. Nangopya ka. Nanakit. Tinatanggap mo ba ang pagkakamali mo? Dapat sampelan si Zhao Dezo. Pinipilit kitang magmatigas. Gaya mo. Paano ka magiging isang tunay na ama? Maliit na Su. May ama kang sobrang mahilig manakit. Talagang kaiya-hiya. Sinabihan niya si maliit na Su. Kahit napatayin ko siya, karapat dapat lang iyon. Tay, huwag po kayong magalit. Si kuya, nagkamali lang siya sa isang sandali. Si Ginoong Zhao ay may mataas na reputasyon. Paano mo maaring sabihin ang ganyang bagay? Sige. Bibigay ako sa iyo ng huling pagkakataon. Basta't umamin ka sa iyong pagkakamali. Sige, tutulungan kita ulit. Kung hindi, ang relasyon natin bilang ama at anak ay matatapos na dito. Sasabihin ko sa iyo ito sa huli na pagkakataon.
Wala akong kasalanan. Mula ngayon, wala ka na sa buhay ko. Tatay, nandito na si Xiaoshu. Tapos na. Si Xiaoshu. Tatay. Hindi ba masakit ang kamay mo? Hindi masakit. Dapat masakit siya. Tagapangulo. Ah. Pakisagip mo ako. Pareho silang marahas na mag-ama. Tatay, sinasabi ko na nga itong bata, nadadala ng nakababatang kapatid, walang asal. Hindi matanggap. Sige. Kung ganun, aalis na ako. Ang lugar na ito ng pamilya Ye. Ayaw ko na rito. Sige, may lakas ka. Ngayon, kung lalabas ka sa pintuang ito, huwag ka nang bumalik kailanman. Wala na akong anak na katulad mo. Hinanap ngunit hindi natagpuan. Sandali. Tatay, dahil nakapagpasya na ang ika-4 na kapatid, para sa katatagan ng pamilya, mas mabuti na. Ipasa na lang ang bahagi ng pagmamayari na ito, at pirmahan ang kasunduan ng pagputol ng relasyon, upang maiwasan ang hidwaan sa hinaharap. Usapan. Sandali. Tito, ang bilis mong makuha ng kontrata. Kagagaling lang ni Lolo na magsabing magpaputol ng ugnayan, at bigla mong inilabas mula sa bulsa mo. Paano mo nalalaman nang hindi pa nagsasabi? O baka naman, lahat ng ito ay ikaw ang nag-ayos. Xiaoshu, huwag kang magbintang ng walang batayan. Ito ay legal ng kumpanya. Matagal nang nakahanda ang kasunduan. Ako ay simpleng. Ikaw ay nagkataong may dala. O hindi, saktong lang, nung na-frame up si Dad na namamopya. Saktong lang din. Nung gusto ni Lolo, naputulin ang ugnayan. Oo nga. Bakit ang swerte naman? Ang sunod-sunod na saktong lang. Lolo, naniniwala ka ba? Tapos na. Lolo, naniniwala ka ba? Shizuan. Ano ang gusto mong sabihin? Tatay, dahil sa ilang haka-haka ng batang ito, nag-aalinlangan ka sa akin. Ako ang iyong anak. Paano ko maaring ipahamak ang sarili kong kapatid? Lahat ng ito ay puro pagkakataon. Siya ang nagpasimula nito para tulungan ang kanyang tatay, na makaalpas sa kasalanan. Hindi ganyan ang anak namin na si Shu. Kaya ilabas ang ebidensya. Tama. Mas gusto kong ang ebidensya ang magsalita. Anak mo, muli kang nailigtas sa panganib. Tatay Ye, si Ye Shixuan at Zhao Dezuzo, ibinenta ang pangunahing datos ng ilusyon sa Diyos ng domain, at pinayagan itong ilabas ng maaga. Ito ang kontrata nila sa kumpanya ng Diyos, na kanilang pinirmahan. Inakusahan mo ako. Nakapag-ulat na ako sa pulis. Ginoong pulis, nasangkot sa komersyal na paninira, at pagnanakaw ng malaking halaga ng pondo. Dito lang. Wala akong kinalaman dito. Lahat ito ay utos ni Ye Shixuan. Inutusan niya akong maghanap ng tao para gumawa ng peking ebidensya ng panggagaya, para sirain ang negosyo ng 4 na binata. Inutusan din niya ako na ilihis ang pondo ng proyekto sa ibang bansa. Punan ang sarili mong kakulangan. Shizuan, sabi niya, lahat ng iyon ay totoo. Hindi. Tatay, nagsasalita siya ng kalokohan. Siguradong binayaran siya ni Ye Qiyu. Sama-sama silang nagplano para saktan ako. Walang iba. Ikaw, napaka-cute mo. Para sa kapangyarihan at yaman. Kahit ang sariling kapatid mo, hindi mo kayang tanggapin. Kahit ang pundasyon ng grupo, kaya mong gumuho. Paano ako magkakaroon ng anak na katulad mo? Anak, paano mo nalaman? Parang si Conan. Dahil sa nakaraang buhay, lahat ng mga gulo ni Ye Shixuan, matapos ang pagkakatuklas, ako ang nagbabantay sa kanya sa mga madaling araw. Bumalik sa buhay. Nag-empake lang ako ng ebidensya ng maaga. Iyan lang. Kayo ay nasasangkot sa mga krimen sa negosyo. Mangyaring sumama kayo sa amin, para makipagtulungan sa investigasyon. Ye Qiyu. At ikaw, cute na bata, huwag kayong masyadong magyabang. Hindi ko kayo palalampasin.
Itong suwail na anak ay nakagawa ng ganitong bagay. Mali ang pagkakaalam ko sa tao. Lolo, huwag kang malungkot. May tatay pa ako. Shiyu. Lolo, ang agarang kailangan ay patatagin ng grupo. Ang mga kilos ng tiyuhin ay seryosong nakasira sa interes ng Ye Group at reputasyon. Tama ang sinasabi mo. Tao. Agad na maglabas ng anunsyo. Si Yu Chizuan. Sa lahat ng posisyon sa grupo. Ipapamahala kay Yu Chiyu. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya. Lahat ay i-freeze. Ye Woting. Paano mo magagawa na ilagay si Chizuan? Ipasok mo na. Iyan ang iyong tunay na anak. Tunay na anak. Nang sinisiraan niya si Chiyu. Bakit hindi niya naisip, kapatid niya iyon? Yung anak sa labas ni Ye Chiyu. Ano bang halaga niya? Hindi ka ba magliligtas? Sige. Kung hindi mo ako ililigtas, ako na lang. Inay. Anak, ano ang sabi ni tatay? Yung matandang ito ay naiinom ng panlilinlang ng mag-ina na iyon. Banili na nila siyang magpanggap. Iligtas si Chizuan. Tayo na lang ang maasahan. Simula nang tanggapin ng batang iyon si Ye Kiyu bilang ama. Silang mag-ama ay umangat na. Hindi ba talaga tayo nagkamali sa simula? Kung sana ay naging mabuti tayo kay Xiaoshu. Hindi ba't hindi na sana nangyari ito? Nanay, iiwan mo ba ako? Xiaoshu. Nanay. Alam ko na ang aking pagkakamali. Dati, ako ang may kasalanan. Nanay, nabulag si nanay ng mantika. Pwede mo ba akong patawarin? Nanay, Ginang. Kailangan ko pa bang ipaalala? Ikaw mismo ang nagsabi. Si Ye Yangxi ang iyong anak. Ikaw ang nagsabi. Ako ay isang walang asal na asong ulol. Isang pulubi mula sa slum. Nadungisan ko ang inyong marangal na kapaligiran. Alam na alam ng nanay na nagkamali siya. Pwede mo bang patawarin ang nanay? Alam mo naman na nagkamali siya. Dahil si Ye Shishuan ay nakulong. Walang ibang mapuntahan. Kaya naisip niya ako, ang anak na pulubi. Kapag kailangan, anak siya. Kapag hindi, pulubi ako. Ginang He, sa tingin mo ba hindi ka nakakatawa? Ginang He, ang iyong mahal na si Ye Yangxi, naghihintay pa rin sa'yo. Ingat sa pag-alis, hindi na namin kayo ihahatid. Xiaosu. Ginoo Chen. Salamat at handa kang makipagkita sa akin. Na walang isip ang matanda sa bahay. Buti na lang at nakialam ang aking ina. Kaya ako nakalabas. Tungkol sa proyekto natin dati, tingnan mo. Chizuan. Hindi dahil ayaw kitang tulungan. Ngunit ang sitwasyon mo ngayon, mahirap. Pero, hindi naman walang pagkakataon. Anong pagkakataon? Pupunta lang ako sa banyo. Anong pagkakataon? Sino ang may lakas ng loob? Nasirain ang magandang bagay ko. Si Pangkong. May kakaibang panlasa. Sa pilitang pagbili at pagbebenta. Mali ang pagkaintindi. Xiao. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Si Ye Shishuan siya. Isuot mo ng maayos ang damit. Si Xiaosu. Hindi ako tao. Patawad, nagkasala ako sa iyo. Pakiusap, patawarin mo ako, okay ba? Hindi ako para sa iyo, kahit sinong babae. Kapag ganito ang sitwasyon, sasaluhin ko sila. Tama iyon. Ang aming maliit na Su ay talagang napaka-cute. Mabait. Ye Shishuan. Ikaw ay isang maliit na cute. Sinasabi mong ibebenta ang asawa para sa karangalan. Tao ka pa ba? Sobra na. Kung hindi dahil sa magandang anak na ipinanganak mo, mapapahamak ba tayo sa ganitong sitwasyon? At ikaw, Ye Yangxi, pinalaki kita ng 7 taon. Ganyan ka sa akin. Itimba ang puso mo. Mommy. Tulungan mo naman si Daddy. Anong nangyari? Ikaw. Tumigil ka na. Ngayon, may isa pa akong pagkakataon na makabalik sa pamilya Ye.
Ano? Nakuha na. Terra na. Terra. Yes, Shishuan. Hindi ka pa nasanay sa pagkain sa kulungan. Masyadong matalas ang dila. Makinig ka sa akin. Tatawagan kita mamaya. Sabihin mo sa tatay mo. Ihanda mo ang 50 milyon na cash. Meron pa. Itong. Kasundo ang kusang loob na isuko ang karapatan sa pagmamana ng Knight family. Sa akin. Pinirmahan mo na. Nang arap lang. Shizuan. Huwag mong saktan ng bata. Xiaosu, makinig ka na lang sa tatay mo. Kahapon, sinagip kita. Ganito ka sa akin ngayon. Wala bang sakit sa konsensya mo? Ye Chizuan, ako. Bitawan mo ang anak ko. Wala pang tawag, nandito na. Mukhang. Mahalaga ang pwesto mo sa puso niya. Talaga namang importante. Sige. Yeki. Pirmahan mo itong kasunduan. Kung hindi, sa harap mo. Babasagin ko isa-isa, mga daliri ni Yeshao's. Sige ka. Pipirma ka ba o hindi? Bitiwan mo muna ang anak kong babae. Pumirma ka na, Yechiyu. Ikaw, cute na bata. Kung hindi mo kayang pamahalaan ang Ye Group, mas mabuti pang ipasa ito sa aking tunay na tatay. Little Su. Narinig mo ba? Ito ang puting mata na itinaguyod mo. Naging ama sa iba. Sa huli, wala ring nangyari. Tapos na. Ito ang itinaguyod mong puting mata. Naging ama sa iba. Sa huli, wala ring nangyari. Totoo ngang katulad mo ang nanay mo. Nalikas na palpak. Pero, akala mo, pag pinirmahan mo itong kasunduan, mapapatawad na kita. Anong ibig mong sabihin? Binagsak mo ako, na wala ang pangalan ko. Wala na akong kahit ano. Gusto ko ring matikman. Ang lasa ng isang taunan. Isang tao. Pabaliin mo ang mga binti niya. Para sa natitirang buhay niya. Maglakad lang sa lupa na parang aso. Ang mga binti ko. Bunlayan mo ang tatay ko. Tanungin mo muna ako. Anak na babae, ang gwapo mo. Mahal na mahal. Papatayin kita. Shimeng. Shimeng. Himawari. 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 Bitawan mo ako. Himawari. Himawari. Sugat sa tiyan ng biktima. Labas ng labis na dugo, kahit na nailigtas. Ngunit ang utak ay naapektuhan ng malubha, dahil sa matagal na kakulangan ng oxygen. Posible na hindi na siya gising magpakailanman. Ang ibig mong sabihin ay, magiging gulay ba siya? Tatay, kailangan nating ipagawa sa doktor ang lahat ng makakaya. Gamitin ang pinakamagandang gamot, kumuha ng pinakamagaling na rehabilitasyon. Siyempre, dahil siya ang nagligtas sa iyo. Siya ang tagapagligtas ko, si Yechiyu. Yun. Natatakot ka ba?
Hindi natatakot. Pero parang siya sa huling sandali. Parang medyo katulad ng nanay. Huwag mag-alala. May tatay na nandyan. Oo. Natapos mo na ba ang libro? Hindi pa. Bakit naglalaro ka pa ng cellphone? Nakalimutan mo na ang layunin natin ay, sa loob ng 3 taon, gawing pinakamayaman sa buong mundo. Sa totoo lang. Kumpara sa pinakamayaman sa mundo. Mas gusto ko pang maging isang maliit na cute. Ulitin mo pa. Sinasabi ko. Gusto kong maging isang maliit na cute. Dapat sampalin. Hindi matamaan. Sampalin mo ako. Haha.